Usapang kanto pero usapang kanto pero usapang kanto pero usapang kanto pero Elmar Tuledo, tunay na So magandang umaga po sa inyong lahat. Elmar Toledo aka Asal Aso, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo. Mismo, fight the big C. Kape tayo. Welcome LLL. Kung magtatap po kayo sa screen, bibigyan niyo ako ng flowers, bibigyan niyo ako ng ice cream, chocolate, or coffee. We have something for you. Flowers, coffee. Meron pa, ice cream. Oh, ready tayo. Sendan nyo na ako ng games. Ready tayo, madadiabetes ako nito. Teka, heart. Ayun, kasalanan ba? Perwisyong gift yan. Ganun pala yun. Ang topic po natin ngayon is gaano kahalaga ang plastic. Anyone can start. Plastic? Gaano kahalaga ang plastic? Nako! Literal ba yan? Marami ka magagawa sa plastic, Brad. Oo. Kasi yung plastic kasi Pwede na mo i-renovate yan. yung Talaga, plastic na tutunaw, flexible. Talaga sabay-sabay na kayo. Oo. Hindi kayo makapag-antaya. Sige, sa bagay muna. Ayan. Sa bagay? Gaano kahalaga ang plastic na bagay? Plastic na ba? Recyclable kasi yung plastic para sa akin. So, pwede mo siyang gamitin paulit-ulit. Pag nasawa ka na sa kung kanino man, yung plastic, pwede mong ibalot yan sa ulo niya para matapos ng hininga. Maraming pwedeng gawin sa recycle na bottle. Pwedeng gawing upuan ng mga bata para sa eskwelahan. O, di ba? Wow, magaling to. Pero sa plastic na tao, meron pa Teka rin. lang, mamaya na yung tao. Ay, mamaya. Masyado ka nagmamadali. Gigigil ako eh. Jenny, plastic na... Ang naiisip ko kasi na plastic is yung plastic na parang lalagyan ng ulam, parang gano'n. So sa akin, parang pag gano'n kasi easily disposable. So alam mo yun, hindi mo na kailangang hugasan, so itatapon mo na lang. So yung convenience ba? Oo, disposable. Disposable, convenient. Kuya, mahalaga sa akin ngayon yung plastic kasi minsan lalagyanan namin yung mga tirang pagkain, yung basura. Pang Sharon. Ko talaga yung gamit na plastic. Okay. Very useful, pero ito yung tandaan natin, pag gumagamit ka ng plastic, hindi natutunaw yan. It's not biodegradable. So Yes, the more recyclable. it is recyclable but it's not biodegradable. So Correct. once you manufacture plastic, nandiyan na sa mundo yan. Yep. Kahit ibaon mo yan ng 100 years, hindi matutunaw yan. Tama. And all you can do with it is recycle. Yeah. Kaya use it as wisely. Ganun, para sa akin. Kaya sa akin, kung ako tatanungin nyo anong halaga ng plastic na bagay, wala. Mas gugustuhin kong mabuhay doon sa unang panahon na walang plastic na ginagamit. Kasi tulad nga nung sinabi nyo, di ba? Unang-una nakakasira siya ng yung... Kalikasan. Di ba? Like ozone layer or kalikasan. I rather use the bao. I rather use the bayong. Kahit naman siguro ngayon sa iba't ibang state at sa Pilipinas, as much as possible, di ba? Pinagbabawal na yung paggamit ng plastic. So, kasi para sa akin talaga, walang halaga yung Sa plastic. California, Even here. Pero ikaw ba halaga yung plastic. kakain ka ng McDonald's nakarap sa dahon ng saging? Kung iyon yung nakasanayan. Di ba? Hindi nakasanayan ka yun, oo. Hindi lang kasi nakasanayan dahil nga pinauso yung mga plastic na yan. Hindi, pero ako sa bagay, para sa akin, sanay kung sanay lang man ang pag-uusapan. Kaya, Ako di ba? nasasanay na rin ako na maraming plastic sa paligid ko. Yeah, nasanay kasi tayo na maraming plastic Nasanay tayo. sa paligid natin. Pero kung tutuusin, pwede tayong mabuhay na walang plastic. Tama ba? So, eto ngayon. Hindi, double standard yung pagkasabi ko. Sa mabuti, Brad. Hindi, yun talaga yun.
Yun talaga yun. Yun talaga yun. Eto lang nga. Bahala kayo kung sino gusto mauna. Anong halaga ng plastic na tao? Paano mo masasabing plastic ang isang tao? Gigigil talaga. Ang gigigil. O sige, una ka na. Gigil na gigil ka na eh. Unang-una sa lahat, ang pagiging plastic kasi kapag nakatalikod ka, dyan ka babanatan eh. Diyan mo makikita yung totoo ba siya sa'yo o hindi eh. Pag nakatalikod ka, balik din. Pagkaharap mo ang bait-bait, di ba? Pag natalikod mo, tsaka binibira pa talikod. Ayun sa akin eh. Ako, diretsano ko. Kung ayaw mo sa akin, ayoko rin sa'yo. Tutulog na lang ako. Ayoko ng kaibigan. Alam mo yun, wala akong makailam sa'yo. Kasi opinion ko to, di ba? Yeah. Pero So, yun ang plastic para ako, sa'yo. sa mga pagplastikan ako, kuya eh. I think sa sa corporate world, it's something na meron siyang use. As specifically kagaya nung sinabi ko, if you need to work with people that you don't like pero you have to work with them, then meron siyang use, 'di ba? Kasi you need to produce something, you need to be able to create something kahit hindi ninyo gusto yung isa't isa. So pwede akong makipagtrabaho sa kanila even without liking them. So para sa akin kasi when you say plastic, alam mo yung you try to be nice to a person kahit na in reality ayaw mo siya. Kuya, yung halaga kasi ng plastic para sa akin, wala. Kasi, bakit ko bibigyan siya ng halaga kung pagkatalikod ko naman ay ganun niya ako siraan, ganun siya maging siya para sa akin. Pero pag nakaharap, napakaayos niya. Kulang na lang halikan na yung puwet mo, pero pag nakatalikod, lahat na ng panglalait, lahat na lang ng kapintasan na sabi na sa akin. So, bakit ko siya bibigyan ng halaga? Kasi lahat naman, kuya, kasi ang hirap ng i-determine kung sino ang plastic sa atin eh. Minsan kung sino pa yung feeling close sa atin, yung pala ang plastic sa atin. Maraming ano yan, maraming you can use it, marami kang mapaggamitan, whether plastic na literal o plastic na tao, you can use them anyway for your advantage. So, kagaya rin sinabi ni Janita, you know, sa trabaho, right? Pwede kayo magplastikan kasi nga, you have to. If not, hindi gagana yung kumpanya, hindi gagana yung corporation. Kasi nga, lahat kayo, puro na kayo, oh, I don't like him. Oh, I don't like that. You know what I mean? So, minsan, kailangan mo na yung plastic talaga, ano. Kahit sa relasyon, kung minsan, may ganun din na kaplastikan. Just to get by of the day. You know what I mean? Para lang ma-please mo yung isang tao. Minsan kailangan mo maging plastic sa tao, sa partner mo. So sa sinabi ni Jenny Top kasi, saka yung sinasabi mo, it's professional plasticity. Meron palang ganon, ano. Pero I agree, pinangalanan ko lang na professional plasticity kasi I'm doing it and I don't see anything wrong with that. That's also, kagaya na nga nila, sinasabi na now, fake it until you make it, right? So, kung minsan, yung plastic na yun na akala mo ay ayaw na ayaw mo, malay mo, balang araw, maging gusto mo na yung plastic na yan. Yung plastic na yan, paglalagay, kung dati, gumagamit ka ng bayong, ngayon may plastic bag ka na. Oh, di ba? Actually, yung pagiging plastic, nilalagay yan sa lugar. Kung yung pagiging plastic ay makakatulong sa'yo para makatulong sa isang magandang relasyon, kahit hindi mo gusto yung tao, gaya nga sabi ni Jenny, pwede mo siyang plastikin. Kasi plastic, pare, it's never a negative word. Yeah. Plastic in English is pretentious. Nagpapaka-plastic ka, ibig sabihin hindi ka nagpapakatotoo, you're trying to pretend. Kahit nasabihin mong nahihirapan ka na, nagpapaka-plastic ka. Bakit? Nahihirapan ka na sa buhay mo pero para makapagbigay ka sa pamilya mo, nagtatrabaho ka abroad, pagiging plastic pa rin yun. So ang magiging sagot ko sa pagiging plastic para sa akin, iba yung plastic sa naninira. Kaya kung sasabihin mo plastic na tao yan, they are just trying to pretend. Hindi kanila talaga gusto, pero wala silang magawa eh. They have to face the fact.
Di ba? I think it bogs down all the way to maybe the way we think about it. Kung paano tayo mag-isip, which is yung tinatawag natin na mindset. Oo. Depende sa pananaw ng tao na nagsasabi na ang plastic ng tao na yan. Referring to one person who is plastic. So if you're doing it for a reason, especially for family or work-wise, work-related, it's professional plasticity. Di ba? Kasi you're doing it for a cause. You're not just doing it para dahil gusto mo lang. Di ba? So ito ngayon, saan mas maraming plastic? Sa kamag-anak o sa kaibigan? Ako sa tingin ko pare sa kaibigan. Yeah, kaibigan. Bakit? Kasi sa kaibigan meron kang boundaries eh. Meron kang boundaries sa kaibigan eh. 'Di ba? Hindi mo tansyado kung anong ugali niyan kasi nga kaibigan mo lang 'yan. Pero sa kamag-anak pwede kang magsabi wholeheartedly. Bakit? Kasi wala kang magagawa eh. Ayaw at sa gusto mo, magulang mo 'yan. Baliktarin mo mundo, kapatid mo 'yan. Baliktarin mo man ang wala kang choice sa family eh. Kakaibigan ako. Pagiging kaibigan kasi dapat may limit eh. Dapat may limit eh. Kung paano mo sila gagawin, kung galawan sila. Kasi minsan may istorya na hindi angkop sa'yo. Tapos biglang ikaw pala yung istorya sa iba. Patay tayo dyan, oy. Di ba? Pero sa pamilya kasi bibigay mo pa rin yung pagmamahal eh. Although ang tingin is plastic lang yung bigay mo na di ba? Kasi gusto ko yung may matutunan sila. Although guys, galit ka. Pero yung galit mo, gusto mo yung galit mo is maging lesson sa kanila. Na may matututunan sila. Pero hindi plastic ang tawag doon, is pagmamahal. Kung sa tingin ng iba is pinaplastic mo sila, pero yung ibibigay mo sa kanila is pagmamahal pa rin. Kasi pamilya yun, di ba? Sa akin, if we're going to categorize yung plasticity as yung kagaya nung sinabi ni Bordado, pretending or pretentious, I would say equally. Kung yun yung definition natin ng ng pagiging plastic. Kasi even sa family, you know how we experience sometimes na alam mo yung may mga hindi kasi naiiwasan din ang samaan ng loob sa family, 'di ba? And sometimes you have to pretend to be okay in front of your family members, 'di ba? When you're going through something, tas merong handaan, and then alam mo yon, you don't wanna be the party pooper na malungkot ka diyan, you're pretending to be happy, 'di ba? Yung inggit minsan na hindi mo maalis sa isip mo kasi ang plastic mo kung sasabihin mo, yung inggit kasi again, marami ring definition, pero yung inggit na sinasabi ko na you're happy naman for them that they're doing this, pero yung minsan masakit sa puso mo or nagkasamaan kayo ng loob and then you talk to your relatives, again that's pretending to be okay, that everything is okay. So I would say na it's equally the same kung pretentious lang or pretending lang ang ibig sabihin natin ng plasticity. Yun lang naman din talaga ang ibig sabihin ng dyan eh. 'Di ba? You're trying to pretend. Kaya nga sabi nila, 'di ba? Ang plastic naman nito. Akala ko gusto ko nito, hindi naman pala. Yeah. Akala ko okay kami, hindi naman pala. Yan nga ang term na ginagamit, di ba? Papayag ba kayo sa na-conclude ko na so masasabi natin na ang plastic, meron talagang plastic na walang kwenta at pwede mo nang itapon at meron din plastic na pwede mong ulit-ulitin or sa madaling sabi, recyclable. So, sa akin, again, ulitin ko yun. I don't care kung plastic ka para sa akin. I will make useful of it. You being parang kung nakipag-pretension ka sa akin, I will make a useful out of it. Yeah. So, parang sinasabi natin na hindi rin talaga masamang maging plastic. Pero sa mga sobrang plastic naman, wag. No, ito. Nagigets nyo yung akin kasi isipin ko talaga yung plastic. Ako ang mapipikon. So why am I put myself into it, to that kind of position, na ipipikunin ko sarili ko dahil nga plastic yung tao na yun? Why I'm gonna sweat myself about it? Yeah. Nagigets nyo yung punto ko dito? It's all about mindset. Right. Kaya nga mapupunta rin ako sa katanungan na
Sino sa atin ang hindi plastic? Walang ganon. Hindi. Di ba? Ako, hindi ako masabi na hindi ako. Di ba? Yes, I am. Di ba? With that question, I'll tell you, plastic ako. Eksakto, Kasi eksakto. there's a lot of times, ako especially, I pretend that everything is okay in front of my kids. Alam mo yon, even though yung minsan na feeling mo na, alam mo yun, everything around you is crumbling down. Pero you pretend to be okay for them kasi they need the strength from you. And every day you face life na you're pretending somehow, one way or the other, that things are doing well. Kasi sometimes kailangan natin siya. So I can say na, yeah, with your question, I'd say na, oo, plastic ako. Again, ulitin ko, kung gagabitin mo yung pagka-plastic as your advantage, and I think mawawala yung negativity niya, Ani. Kasi ang plastic, kasi pag sinabing, tangina plastic mo, that's negative. Yeah. Diba? But think about it, how can you use that as a positive? And I'm not saying na makipagplastikan ka rin pabalik talaga, literally. Right. No, that's not right. Kakaintindi ko is, parang halimbawa na lang, dito sa anim na nandito ngayon, halimbawa meron kang mga sinasabi na hindi ko gusto, but alam ko na meron akong matututunan sa mga sasabihin mo, pakikiharap pa rin kita. It's not because ayoko sa'yo. It's because alam ko na meron akong matututunan sa inyo. Hindi Di ba? mo naiintindihan niya ngayon, baka bukas makaluwas, sunod na taon, maintindihan mo na. Eksakto, eksakto. Ang galing. Kasi when we started the topic, Tara, actually, plastikan tayo alam mo nyo. yun, ang negative na, di ba, ang negative ng dating Totoo, when we totoo. started the topic. So, pero yung, ang ganda lang na, thank you, Boss Bia, for that definition of plastic. Kasi really, that helped us understand kung ano yung, somehow, the moral meaning of it, di ba? Sa totoo lang guys, ito, pa-plastikin ko na kayo. Yung live ko, hindi ko naman live to. Live nyo to. Kasi sa inyo ako natututo. Kaya ng tunay na plastic. Basta ako, kuya, papasali lang ako sa sarili ko. Ito naman yun sa akin. Alam naman natin lahat, ang pinakamasakit sa lahat, yung katotohanan. Di ba? Ang pinakamasakit sa lahat, yung katotohanan. So, there are times na pag sinabi mo ang totoo, makakasakit ka. Yeah. Di ba? Makakasakit ka. So, it's much better na mag-plastic ka na lang. Pero, nasa tao yun kung paano niya tatanggapin. Yung sinasabi ni El, kung paano mo siya i-accept na pinaplastic ka ng isang tao. Kung minsan nakakatuwa pa yung plastic na tao. Bakit? Kasi alam mo na kung ano ang totoo. Alam mo ang totoo, pero hindi ka niya sinasabihan ng totoo. Yeah. Hindi pa ba respeto ang tawag doon? Oo, respeto tawag doon. Yeah. Di ba? Nagkita kayo sa party, hindi nyo gusto yung isa't isa. Pero dun sa party, uy, kamusta na? Uy, mabuti naman. Hi, hello, goodbye. Pero Hindi kayo ako, nag-away dun sa party. okay. Kasi pare, sandali Kasi pare, isipin mo na lang kung ilalabas natin, yung sasabihin mo na, huwag ka magpaka-plastic, magpaka-totoo ka. Di ba? Sasabihin mo, nandito ka na naman sa handaan na to, ilan na naman ang iuuwi mo? Ilan na naman ang babaunin mo para sa baon mo? Ilan na naman ang Natawa ako iuuwi kasi mo? totoo yan, lalo na sa kamag-anak. Di ba? Paano mo malalaman kung plastic yung tao sa social? Yeah, dito, uulitin ko, nasasayo po yun kung paano nyo po iintindihin yung pinapanood nyo or pinapakinggan nyo kami ngayon kung nagpa-plastikan tayo o hindi. Ang importante yung ano po yung napulot nyo. Kasi kung palagi mong iisipin na plastic lahat ng kaharap mo or nakakasama mo, ikaw ang tunay na plastic. Yeah. Yes. Di ba? Everything na iba to sa atin, sabihin sa atin ng ibang tao, it affects us with the way we think. Diba? Maapektuhan ka lang nun kung ano ang pananaw mo. Yes. Diyan ang punto ko, boss. So, kung iba, kaya kung binato ka na sinabi sa yung plastic ka na tao, Yan lang. at para sa akin, inalagaan ko lang yung wag sabihin sa iyo ang totoo, then that's how you take it. It's not my problem anymore. Hindi pala dahil nagpaka-plastic ka, negative ka. Nagpaka-plastic ka for a Depende reason. sa'yo, pare. Depende. Ako kasi Yung ano mo, lahat- kuya, kahit na ako yung pinaplastic ako ng isang tao.
Hindi ko yun para iparamdam sa eh. Pagpapakumbaba pa rin yung isusukli ko sa kahit na ganun ka sa akin. Pakikisamahan pa rin kita ng maayos. Hindi para bastusin kita o ano. Respeto pa rin yung ibibigay ko sa Dito lang sa live, nakikita tayo dito o isa sa inyo dito ay ayaw ko. Hanggang kailan ako makipag-deal sa'yo yung kaplastikan mo? Anyone can answer. Anyone can start answering. Alam mo, sa tingin ko, kung ayaw mo sa akin, ako na mismo iiwas sa iyo. Or sa akin iiwasan kita kasi, alam ka naman, ipilit ko yung sarili ko sa taong ayaw man sa akin. Di ba? Correct. Di iwas na lang ako para never na akong masaktan na. Oh, now I understand yung bakit madalas may nag-aaway dito sa TikTok. Kasi ayaw nila mag-iwasan. Yeah. 'Di ba? They keep on like nagbabangga na lang sila palagi para sabihin na hindi siya plastic. Pero sa totoo lang, pareha silang plastic pero ayaw nila mag-iwasan. Ayun. Hanggang kailan ka magiging pretentious? Ako kuya, pagiging nanay, kailangan ko mag-pretend. Hanggang kaya ko itago sa mga anak ko. Pero sa tao, sa mga kaibigan, sa kamag-anak, sa pamilya, minsan hindi ko na kayang mag-pretend Lalo na pag nasasaktan ka na. Sa akin, with everything na diniscuss natin right now, na talagang mind-boggling for me, nag-iba yung tingin ko what plastic means. So, sa akin, yung sa question ni El, ni Lloyd, I'd say na hanggang kailan ko kayang tanggapin yan, or hanggang kailan ko kaya mag-deal sa mga plastic. I think I can deal with that my whole life. Ako, para sa akin, kung wala ka naman ng mahihita, di ba? I never try to explain naman yung sarili ko Diba? Kung yun yung tingin mo, so be it. Yeah. Yun lang ako. Yun lang. So be it. Kung paplastikin mo ako at wala namang mangyayaring hindi maganda, edi magplastika na lang tayo. At least maayos ang lahat. Diba? Ngayon, kung hindi mo matanggap yung pagiging plastiko sa'yo, edi wag na lang tayo magpansinan. Iwasan kita, iwasan kita, diba? Kahit na ano pang sabihin mo diyan. Wala akong magagawa doon kasi pagkatao mo na yan and I'm not gonna change that. Hindi ko ugali na baguhin ka. Pare, what's the use of trying to explain? Kung hindi ka gusto ng tao, hindi ka gusto ng tao from the start. Absolutely. Nasagot nyo na actually lahat ng mga tanong ko. I know. Ngayon, alam nyo naman ako, I love to seek for solution lagi. Kasi yung nakikita natin, negatibo to, problema yan Ang tanong ko naman, paano natin yung nagpaplastikan na nga tayong dalawa, how can we end it? How can we resolve it? We have to, open forum kayong dalawa. Pare, para to answer that question, sige Brad. Pare, you need to have a spark. Alam mo yun, kung hindi, kasi ego na yung naglalabanan dyan. Nagpaplasikan tayong dalawa. Diba? Isa sa atin kailangan magpakumbaba. Ngayon, kung hindi ka magpapakumbaba, walang mangyayari sa atin. Diba? Teka lang. Huy! Pause. Cut. Kasi next live ko, yan ang topic ko. At dahil dyan, lesson learned. Maddie, simulan ko sa'yo. Sa pagiging plastic. Ako kuya, ang natutunan ko sa mga taong naging plastic sa akin is deadmahin sila, i-block sila, huwag silang bigyan ng atensyon. Bakit? Kasi kung nakakasira sila sa akin, bakit ko sila bibigyan ng atensyon? Kung yung pagiging plastic naman nila ay nakakadagdag sa akin bilang tao, okay lang. Pero kung not, hindi ko kailangan bigyan sila ng atensyon talaga. Sa social media lang ako magbe-base, kuya, kasi naranasan ko. Tinanggal ko sila sa buhay ko. Naging maganda, naging magaan. Kasi wala sila na itulong sa akin. Wala sila naging ambag. Maldita. Sa akin, kahit na pina-plastic nila, okay lang sa akin. May sword naman na papalo sa kanila di ba? Pero ako, ganun pa rin ako sa kanila. Kasi ang importante sa akin,
yung kung sino ako at ano ko eh. Trabaho, mga anak ko, yun lang po importante sa akin, pamilya ko. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Bahala kayo dyan, basta ako. Gagawin ko kung ano yung gusto ko para sa akin. Kung mainis ka sa akin, wala akong pakialam sa'yo. Yung word na plastic, yes, nandyan yan. Nasa mindset na ng Pilipino tao sa ating lahat. Ang tanong is paano sa akin, kung paano ko i-divert yung word na plastic, which is yung mindset na plastic into, kasi negative yan para sa akin yung plastic Paano ko gawin yan na positive? Yan ang natutunan ko dito. Ako, masasabi ko lang pare, everyone's true color show eventually. Ang tunay na kulay ng tao, lalabas at lalabas yan. So, it's either na magustuhan mo yung kulay ko o hindi. Lesson learned for me dito sa live mo. Actually, it opened up a whole new perspective for me. Alam mo yun, for the meaning of being plastic, diba? And again, I've always considered the professional plasticity as something that, alam mo yun, for me works, diba? It may work for some, it may not work for everybody. But sometimes we have to face it kasi, diba? So, one thing that I really learned, listening to everyone dito sa live, we cannot avoid people talaga to have na kailanganin nilang magpaka-plastic for whatever reasons that they may have. Sana lang when you're doing that, yung pagiging pretentious is something na hindi makakasama sa kapwa mo. Kasi if you meant well, then pwede kong sabihin na acceptable. But if you're doing it pretending to be something or someone na just because you want to deceive a person, then that's wrong. So, everybody can say, anyone can say na plastic ka, pero ano yung reason bakit kinailangan mong magpaka-plastic? I guess that's the lesson I learned today. So yun, thank you. Para sa akin, anong natutunan ko ngayong araw na to, ano yung halaga ng plastic? Sinulat ko para mas maganda. Para sa akin, kung negatibo yung magiging dating nito sa inyo, siguro it's how I deliver it, kung paano ko rin sinabi. Pero kung pag-iisipan nyo, kung willing nyo pag-isipan, it's positive talaga. Ito yung para sa akin na natutunan ko. Ano ang halaga ng plastic? Hanggat may halaga yung plastic, gamitin mo, i-recycle mo. Ngayon, kung wala na itong halaga sa'yo, itapon mo. Pero, wag mong susunugin kasi pwede pa yang pakinabangan ng iba. Maraming salamat po.